Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang posibleng magastos kapag pupunta ka ng Bangkok, Thailand. So this includes all of the expenses, including flights, food, hotels, and any activities na binook ko during my trip para magkaroon kayo ng idea kung magkano magagastos nyo kung pupunta din kayo sa Thailand. So, tara guys, let's go! Okay, so just to give you a quick background ng aking Bangkok trip, nagstay ako sa Bangkok for 1 week, 7 days, and yung aking flight pabalik ng Pilipinas is 8th day pero madaling araw. So, technically 7 full days tayo nagstay sa Bangkok. Ang aking flight ay binook ko via Cebu Pacific and the total cost of the flight is 10,526 pesos. That includes round-trip tickets from Manila to Suvarnabhumi International Airport and pabalik naman is from Don Muang Airport to Manila. So magkaibang airport ang aking pinasukan at yung aking point of exit sa Bangkok kasi gusto kong ma-check parehong airports at gusto rin ma-vlog pareho yung airports just to make sure na magkaroon ng idea yung ating mga subscribers kung anong airport yung mas convenient. So, aside from the round-trip tickets, may included na rin yun na 20 kilos baggage to and from Manila, Manila to Bangkok, and meron na rin siyang seat selection. So, yun ang mga included dun sa 10,526 pesos. So, binook ko siya at least a month before nung aking scheduled departure date. Kaya medyo mahal siya ng konti siguro compared sa iba pero naka-seat sale pa rin naman yan. So, for me, it's still worth it. Now, let's go to our hotel reservation. Ang aking hotel reservation ay binook ko via Klook. Ang pangalan ng hotel is The Residence Hotel Raj TV. So, makikita nyo yung room tour sa isa sa mga videos or episodes ng ating Bangkok vlog. At ang total cost ng ating hotel reservation for 7 nights is 13,688 pesos and 70 cents. Mas mataas yun technically kung hindi ko siya ginamitan ng promo code. So use my promo code AMILCLUB para makasave kayo ng additional discounts on top of the discounted rates na nakikita ninyo sa Klook. So overall, maganda naman yung aking naging experience dun sa hotel. Wala naman akong naging issue. Just a reminder lang, in case you would be staying on the same hotel, may mga water bottles sila dun sa hotel na hindi kasama dun sa binook mo. So you have to pay on top of it. But they provide service water. So convenient pa rin naman siya at hindi naman ako kinailangan bumili ng water additional dun sa mga pinoprovide nila. They provide at least 2 bottles per day. So okay na ako dun. And yung ambience and yung location ng ating hotel is also perfectly situated sa city center in Siam. So sa mga nakapunta na sa Bangkok or sa mga nag-iisip kung saan ba pwede magstay sa Bangkok, merong dalawang main areas na pinagpilian ko. One of which is Siam and the other one is Silom. So both areas is geographically situated sa mga tourist destinations and sa mga magagandang spots around the city. So, convenient siya in terms of travel and commute dahil malapit lang din siya sa mga BTS stations and walking distance lang din sa mga mall. Itong hotel na to guys is walking distance lang from Platinum Mall, from Pratunam, and Central World at yung Big C. So, kung mapapansin niyo dun sa mga vlogs ko, sa mga lugar na yon nilakad ko lang siya kasi sobrang malapit lang niya. So kung naghahanap kayo ng hotel na malapit at convenient at mura, this hotel is gonna be perfect for you. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon kung ano-ano ba yung mga lugar na napuntahan natin doon sa Bangkok sa 7 days of stay natin. So, isa sa mga napuntahan nating lugar guys, of course, is yung ating tour na binook via Klook. Marami tayong lugar na napuntahan doon. Isa doon yung Dam Noen Floating Market, yung Maeklong Railway Market. Yun yung railway or yun yung market na nagsasara or biglang nagpo-fold yung mga tindahan kapag may dadaan na train. And meron din kaming pinuntahan na lugar na merong elephant
riding or elephant feeding na part ng tour. So yun yung tatlong napuntahan natin, and medyo malalayo siya sa Bangkok, kaya mas convenient pa rin na mag-book kayo ng tours via Klook, kasi ang pick-up point nyon is sa Central World lang, which is again walking distance from my hotel, so napaka-convenient niya. Then ang drop-off niya rin naman is dun din sa Central World, so hindi kayo mahihirapan na mag-navigate or bumiyahe ng malayo, and at the same time na maghanap pa sa maps kung saan pupunta from one place to another, especially kapag malayo yung pinupuntahan nyo sa Bangkok. So, aside from that, may mga pinuntahan din tayo na commute lang, and yung via train or via boat, one of which is yung mga temples na sikat sa Bangkok like Wat Pho and Wat Arun. And then, dumaan din tayo sa Grand Palace. Hindi lang tayo nakapasok kasi that time sarado na yung Grand Palace. So, tip lang guys, pag pupunta kayo dun sa mga temples, like a certain period of time to check on all of them, dahil magkakalapit lang sila. One boat away, one boat ride away, or pwede nga walking distance lang. And medyo pricey yung mga entrance nila for me. Kasi yung sa Wat Arun, I paid 200 baht, which is around 350 pesos. Tapos sa Wat Pho, I paid 300 baht, which is about 500 pesos that time. So, kung tatanungin nyo ako kung worth it ba siya, if it's your first time going there, oo naman, kasi isa yun sa mga sikat na pinupuntahan talaga sa Bangkok. Kaya magandang mabisita nyo pa rin sila. Nung third day naman natin guys, pumunta tayo sa Bayok Sky Hotel para mag-buffet lunch na merong included na overlooking view, 360 degree view ng buong Bangkok. So makikita nyo yun sa isa sa mga episodes ng vlog ko sa Bangkok. And I must say na yun yung pinakasulit, and talagang napaka a must for you guys to do when you visit Bangkok, just because ang binayaran ko lang nun sa Klook is 1,164 pesos. Yung buffet nila guys, grabe, parang ka-level ng mga buffet dito sa Philippines na high-end. May fruits, may meat, may mango sticky rice, unlimited drinks, Thai milk tea of course. So sobrang sulit niya, tapos may view pa ng revolving 360 view ng Bangkok. So napakasulit nun. I-book nyo rin siya via Klook para may additional discount kayo. And aside from that, of course, nag-mall hopping tayo. Pumunta tayo sa Icon Siam, Siam World, Siam Square. Pumunta din tayo sa Central World. Nag-grocery shopping tayo and pasalubong shopping sa Big C. So yung mga maliliit na lugar na yun na pinuntahan ko, na kinailangan ko na lang lakarin, okay din siyang puntahan guys, just for you to experience it. And a tip as well is, pag nanggaling kayo sa Central World, may isa-isa nyo yung lahat, even MBK Center. So walking distance lang talaga sila. So if you can allot a day or half day para mag mall hopping, and believe me, intentionally or not, meron kayong mahanap na mga great finds doon, and a lot more affordable sa price nila compared sa price natin dito sa Philippines. Like may nabili akong shoes na mahal dito sa Pinas pero ang mura lang doon. And of course yung mga market nila like Pratunam, Chatuchak, yun yung mga mura din talaga na mabibilihan nyo ng mga items ng Bangkok. And meron din akong pinuntahan guys na 100 baht store, wherein they sell a lot of affordable stuff for just 100 baht or less. So meron nun maraming 100 baht store guys na mapupuntahan around Bangkok. So you can search it via Google Maps para makita nyo kung ano yung nearest na 100 baht store dun sa pag-i-stayan yung location. At syempre guys, sa ating day 7, pumunta tayo sa Siam Amazing Park, which is also a must try kapag napunta ka sa Bangkok. Medyo malayo lang yung commute ng konti, pero accessible naman siya dahil sa mga BTS trains ng Bangkok. And at the same time, sobrang sulit din doon kasi hindi lang siya theme park, meron din siyang water park, at meron na namang unlimited buffet lunch na napakasulit. And I booked it via Klook for only 1,172 pesos.
dahil may promo code nga. So, napakasulit kasi ng mga tours or mga attractions na in-offer sa Klook dahil hindi lang siya food na buffet lang and then separate yung pork. All-inclusive na siya. So makakapasyal ka na, makakasakay ka sa mga rides and at the same time, busog ka pa. So very good din na bisitahin yung Siam Amazing Park. And wag nyo rin palalampasin of course guys yung Manahakon Tower or Manahakon Building. Yun yung building na na-experience ko na magpa-picture dun sa glass floor nila. Dun sa, I think it's 80th or 84th floor. So, it's also one of a kind experience kasi medyo sila lang yung may building na merong glass floor and marami talagang tourists na pumupunta dun on their first visit sa Bangkok just to experience that. So, wag nyo rin siyang palalampasin. And isa pa sa mga napuntahan ko guys is a very iconic mall sa Bangkok which is Icon Siam dahil napakalaki ng mall na yun guys at maraming bagay kayong may explore. Meron silang indoor floating market on their ground floor at meron din silang doon mo rin matatagpuan yung pinakamalaking Starbucks sa buong Thailand sa Icon Siam. So very iconic, nasa harap siya ng Chao Phraya River and pag pumunta ka doon, mag-e-enjoy ka talaga, guys. So, wag nyo ring palalampasin na pumunta doon kapag napunta kayo sa Bangkok. And kapag meron pa kayong opportunity or may time pa kayo on that particular day, pwede rin kayong sumakay ng one boat away and pumunta kayo sa Asiatic Riverfront. At doon nyo rin makikita yung pinakamalaking Ferris wheel na matatagpuan sa Bangkok. And nag-try din ako dun sa kanilang Mystery Mansion pero that one hindi ko masyadong recommend kasi medyo boring yung ride and hindi siya nakakatakot for me. If you guys have watched that video, hindi ako na-thrill doon kasi parang nakasakay ka lang sa ride tapos may parang mga nananakot lang konti pero hindi naman siya nakakatakot. So, but if you guys want to try it, then so be it. You may try to do so. Okay, so mag-proceed naman tayo sa food. So, marami akong trinay na first time kong na-try na restaurants and Thai cuisine. So, ang pinaka-recommend kong itry nyo is, of course, the Pad Thai from Tip Samay. So, pag ginugol nyo si Tip Samay or pag nag-check kayo sa TikTok, isa yun sa mga talagang pinupuntahan sa Bangkok na must try na Pad Thai kasi napakasarap doon and meron din silang Michelin star or Michelin bib. Hindi ko alam kung ano doon. And yung second is yung Pad Thai Talu na merong Michelin bib din. Sobrang sarap ng kanilang Pad Thai guys. Talagang kapag bumalik ako doon, itatry ko siya ulit or uulitin ko siya kasi worth it. Medyo pricey pero worth it naman yung lasa. And quality talaga yung ino-offer nilang food. Tapos syempre guys, hindi mawawala ang Chatramyu. Chatramyu is their flagship or yung pinakasikat nila na brand ng Thai milk tea. So kahit yung mga inuwi kong Chatramyu na milk tea na tinatry namin sa bahay, sobrang nasarapan din yung mga friends ko, family na nakatikim nun. So sulit din na bumili sa Chatramyu. And kung pasalubong, meron mga Chatramyu items na binibenta sa Big C. So makaka-discount pa rin kayo doon. For transportation naman guys, meron silang dalawang types ng train. First is their MRT and second is their BTS train. So ang difference ng dalawa guys is that BTS has what they call rabbit card na binuko via Klook. So yung rabbit card, it only works on BTS stations. And kapag naman MRT yung sasakyan mo, you can use any Visa card na pambayad. Yung GCash Visa card nyo, pwede nyo magamit for any rides. Kasi hindi tatanggapin yung inyong rabbit card. Yung rabbit card okay naman kasi most of the places na pinuntahan ko is accessible ng BTS train. So talagang nagamit ko rin ng lubos yung aking rabbit card. And maganda rin na meron kayo nun. And last but not the least, make sure to download Bolt app. Bolt app is like their Grab or Uber there. And napakamura ng fare nila kung ikukumpara mo sa Grab or any other mode of transportations. Of course, with the exception of their trains. Kung may trains talaga, yun pa rin yung pinaka
maayos and pinaka-convenient way na makapunta ka sa mga tourist locations doon sa Bangkok. Okay, so let's total everything na nagastos natin sa Bangkok. Again, ito lamang ay based sa aking expenses. You can customize or you can make modifications as necessary kapag kayo na yung pumunta sa Bangkok, dahil may mga binili naman ako na pwedeng hindi nyo naman bibiliin or trinay ako na pwede nyong hindi i-try. So, again, the flight is 10,526. I also purchased an extra baggage allowance going back to the Philippines dahil marami akong napamili. That is 1,100. I paid travel tax for 1,620 pesos. For the hotel, it's 13,688 pesos and 70 cents. Lahat ng binuko sa Klook ay 6,846 pesos and 60 cents. And yung transportation, including Bolt, Rabbit card reload, at pati yung sa Visa card na ginamit ko once, it's 3,914 pesos and 38 cents. Sa food, surprisingly, ang nagastos ko lang is 5,457 pesos and 98 cents for 7 days. At hindi ako nagtipid sa food. Nagtry ako ng mga food na gusto kong itry at hindi din ako nagpagutom. And yung mga other expenses natin, this includes yung mga entrance fees and then withdrawal fees and any other fees na hindi nabanggit. That's 1,855 pesos and 75 cents. And that's a total of 46,865 pesos and 17 cents. So, aside from that, yung pasalubong ko guys, medyo mas mahal. Ang total kong nagastos sa pasalubong or any other things that I bought there that's not included on the breakdown is 31,617 pesos and 79 cents. So, ang total natin is 78,482 pesos. So, again, kung walang pasalubong, 46,865 pesos and 17 cents lang siya. Jump-packed itinerary, araw-araw may pinupuntahan tayo at hindi natin pinalampas yung mga must-see attractions doon sa Bangkok. So, pwedeng mas bumaba or pwedeng mas tumaas. Depende ito guys sa kung anong gusto mong gawin sa Bangkok at kung ano yung purpose of visit mo doon at kung gaano ka katagal mag-i-stay doon sa Bangkok. So, aside from that, ang mga may papayo ko lang sa inyo guys is make sure to always use Google Maps because it's very accurate in Bangkok, so that you could navigate kung ano yung mga locations na malapit sa isa't isa para hindi na kayo magpabalik-balik from one location to another. So, aside from that, you also may want to check kung anong airport yung nag-offer ng murang fare by the time that you are planning to visit Bangkok. Kasi minsan, mas mura yung flight going to Bangkok via Don Mueang or via Suvarnabhumi. Kaya rin medyo naging magkaiba yung airport na pinuntahan ko papunta at pabalik. Kasi yung pabalik, mas mura na sa Don Mueang. Nung papunta, mas mura sa Suvarnabhumi. So, isa rin yun sa mga tip para mas makatipid kayo sa inyong flights. And last but not the least tip guys, always make sure to bring umbrella, sunscreen, and sunblock because Bangkok is generally hot in terms of their temperature and medyo humid yung air doon. I'm not saying na pangit doon or polluted, pero medyo iba yung hangin nila. So, kung medyo sensitive yung skin mo, maaaring magka-pimples ka o ganyan or marks kasi nagkaroon ako ng pimples nung pumunta ako doon. Kaya importante guys na magpayong kayo para din protected kayo. So that's about it guys. That's our cost breakdown for Bangkok. If you have any questions, feel free to comment it down below and I'll be more than willing to answer them. And I'll be ending this vlog now. Thank you so much for watching. If you like this video, please give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Yun lang guys. Maraming salamat. Bye!